Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Alas 8 na at tulad ng aking pangako, gagawin natin ang ating Facebook Live Lunes at Huwebes alas 8 ng umaga. 30 minutos tayo sa ating Facebook Live at ipagpapatuloy natin yung ating tinatalakay dito, may kinalaman sa cardiovascular health. Ano po? Okay, dun sa mga sumusubaybay sa ating programa, maraming salamat sa inyong suporta. At sabi ko nga sa inyo, paki-like kung nagustuhan ninyo at paki-share sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak. Baka sakali makatulong po ang ating programa para sila ay mabigyan ng impormasyon. Lalong-lalo na may kinalaman po sa isang bagong-bagong produkto, itong ASEA Redox Signaling Molecule. Ano po? Ito ang ating product na sinusubukang ipaliwanag sa ating mga kababayan. Ayan. Kaya doon sa mga sumusubaybay at nag-share, nagla-like, maraming salamat po sa inyo na po. Noong pong nakaraang Huwebes, natalakay natin yung may kinalaman sa cardiovascular health. Ano po? At naipaliwanag ko sa inyo na yung pangangalaga sa kalusugan ng ating puso at ng ating vascular system o mga ugat, pati na yung ating dugo, ay napakahalagang bahagi po ang ginagampanan ng pag-inom ng sapat na tubig. Ano po? Ginagamit natin yung salitang sapat na volume ng tubig na kailangang iniinom natin. Ano po? Kasi sabi ko nga sa inyo, napakahalaga ng tubig sa ating katawan. Sa katunayan, 70% ng ating katawan ay tubig. At para makita pa kung gaano ito kahalaga, pwede nating pag-isipan ito. Ang tao po pwedeng mabuhay ng 10 o kahit na 14 na araw, 2 weeks. Basta meron tubig. Kahit walang kinakain na solid foods. Oo, mamamayat, pero buhay. Pero hindi ho tayo mabubuhay. Hindi tayo mabubuhay ng mga 10 araw na walang tubig, 12 araw walang tubig. Ay, hindi po. Imposible yun. Mamamatay agad tayo. Mapalad na kung abutin ng 5 araw. Pero mahirap po yun kasi malalason agad ang ating dugo at madi-dehydrate tayo. Pagka tayo na-dehydrate, patay tayo dyan. Ano? Kaya napakahalaga po ng tubig. Kaya ngayong ating may likha, ang proportion ng tubig sa katawan natin ay 70% tubig. Kaya sabi natin, pagkakulang yung iniinom ng tubig, anong epekto nun sa cardiovascular system? Ulitin ko lang. Unang-una, lalapot po ang inyong dugo. Pag lumapot ang inyong dugo, kakailangan din ng puso ng karagdagang puwersa para ito'y itulak at mapaikot sa buong circulatory system. Yung pong karagdagang pressure na ginagamit ng puso sa pagtulak ng dugo para ito'y mag-circulate sa buong katawan, yun na po yung tinatawag na alta presyon. Malakas ang pressure. At pagka hirap na ang puso sa pagbubomba kasi mabigat na yung ginagawa niyang trabaho, sasaklolo ngayon ang ating atay. Gagawa siya ng kolesterol para isama doon sa dugo, pampadulas, para mabawasan yung karga, yung persa na kakailangan ng puso. Ano po? At itong nakaraan, natalakay din natin na yung LDL or low density lipoprotein at yung high density lipoprotein. May mga bansag sila, yung good cholesterol saka bad cholesterol, diba? Yung daw LDL, bad cholesterol, yung HDL, good cholesterol. Pero tulad ng nasabi ko sa inyo nung nakaraan, kapwa po ito mahalaga sa ating katawan. Yung LDL po, at lahat ng uri ng cholesterol na ginagawa ng ating katawan, ay kailangan po talaga ng katawan. Halimbawa, yung low density lipoprotein, yung bad cholesterol na tinatawag, kailangan po yun ng katawan natin para makapaggawa ng mga bagong cells, makapag-repair ng mga cells, at maging pinakabalot ng ating mga cells, yung tinatawag na cellular membrane na tinatawag. Ano po? Kaya kailangan ng ating katawan. Kaya nga, katawan mismo natin ang gumagawa. At yung sobra na hindi nagagamit ng ating katawan,
tinatanggal naman ng HDL, yung tinatawag na good cholesterol. Siya yung tagahakot ng sobra na hindi nagamit ng katawan, ibabalik sa atay para iproseso ulit. Pwedeng i-recycle or pwedeng ilabas na ng ating katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Kaya pareho yun mahalaga. At alam po ng ating atay kung kailan gagawa ng kolesterol, kailan kailangan gumawa ng karagdagang kolesterol, or itigil muna yung paggawa ng kolesterol. Kaya yung tanong natin ganito, ganun pala. Bakit kung ganun tumataas ang LDL ng katawan? Ginamit natin yung salita na ang atay ay napipilitang gumawa. Napipilitang gumawa ng karagdagang kolesterol kung kinakailangan. Kung kinakailangan. At nabanggit natin, isa sa pangangailangan, yung paggawa ng kolesterol na pampadula sa loob ng mga ugat at pantapal doon sa mga damages pag kami nababakbak ng mga ugat sa loob. Yung loob na bahagi ng ugat, nagpara siyang parang band-aid, pantapal. Sa madaling sabi po, napipilitan talaga ang atay na gumawa ng karagdagang kolesterol kapag tayo ay dehydrated or kulang sa tubig. Ibig sabihin, hindi natin nami-maintain yung 70% na tubig ng ating katawan. Napipilitan siya. Ayaw niya yun, pero yun ang kailangan. Para lamang matulungan ang puso na huwag mahirapan. Sabi ko nga sa inyo, isa sa nagiging dahilan pa ng tinatawag na heart enlargement ay nangyayari yun kapag pagka malapot na yung dugo, nahihirapan na, pursado na yung andar ng puso, nahihirapan na siya, ayun, ang nangyayari, lumalaki ng puso kasi mabigat yung karga niya. Sabi nga natin na parang yung mga gustong lumaki ang muscle, pupunta sa gym, nagbubuhat ng mga mabibigat, lumalaki yung muscle. At yung puso po ganun din. Pag matagal na siyang nahihirapan sa kabubomba ng malapot na dugo, lumalaki rin po siya. Ngayon, naikwento ko rin po sa inyo yung tungkol doon sa isang nakausap ko na taga Cavite, doon sa nangyaring problema ng asawa niya, mahinang uminom ng tubig, umiinom pa ng alak, mahilig sa kape, ayun, mga pampaihi po yun. Kasi yung caffeine, yung carbon, acidic din po yan. Yung alak lalo na acidic din. Ang kailangan ng ating katawan ay 60% alkaline, 40% acidic. Kaya pag tumas po yung acidity or mga tinitik natin mga acidic foods, paihiin po tayo ng paihiin yan. Ihi tayo ng ihi. Kaya mangyayari, tayo ay magiging dehydrated or kulang sa tubig. At sabi ko nga, yung pinaka-monitor, kung baga sapat yung tubig mo, tingnan mo yung ihi mo. Ano ba yung kulay ng ihi mo? Pag ang kulay ng ihi mo ay medyo dark yellow, or baka light brown na nga, kaunti, pagkatapos medyo matindi ang amoy, taas ng ammonia, ibig sabihin ay dehydrated ka. Kailangan mong uminom ng tubig. Kasi parang ganito yun halimbawa, naglaba ka, nakadalawang balnaw ka na, malabo pa rin yung tubig na pinagbaldawan mo, yun ay napapahiwatig na yung labada mo hindi pa gaanong malinis. Magbabalnaw ka pa ulit hanggang sa yung pinagbaldawan mo ay malinaw na. Yun ang magpapatunay na yung nilaban mo ay malinis na. Kaya pagka tayo ay umihi ng medyo hindi magandang kulay, medyo dark yellow pa, nang dapat ay medyo konting yellow lang, konti lang. Kung mas malinaw nga dyan, mas maganda pa. Ayan. Yun ang magpapakita na malinis ang ating katawan sa loob. Lalo na yung mga cells na nagpo-produce ng tinatawag na acidic metabolic waste, dapat mailalabas yun ng tubig. Ngayon, mayroong mga nire-reseta ang doktor doon sa mga matataas ang kolesterol, yung tinatawag na mga statin drugs. Statin drugs. Na sabi nga natin nung nakaraan, ito ituro sa akin ng doktor kasi sabi ko sa inyo, hindi ako doktor. Pero natuto rin ako sa mga nagturo sa akin at mga nare-research ko. Yung pong mga statin drugs, meron din po yan. Meron din po yung mga bad effects or side effects. Halimbawa, yung nakwenta ko sa inyo, yung asawa ng taga Teresa Martires Cavite,
Kung hindi ako nagkakamali, basta sa Cavite yun eh. Sa kainom niya ng pang-control ng cholesterol, alam niyo ang nangyari? Nawawala yung kanyang memory. Nawawala. May oras, may araw na hindi siya kilala ng asawa niya na mild stroke na 3 beses. Marahil doon yun galing sa epekto ng statin drugs, yung pambababa ng kanyang cholesterol. Kasi ganito po eh, kahit na mag-research kayo, ganito, ito yung natutuwa ko dun sa doktor na sinasabi ko sa inyo. Kahit i-research ninyo, okay rin talaga, kasi na-research ko kahapon eh, para sigurado ako na sinasabi ko. Ang ating pong atay, meron siyang kakayahan na gumawa ng from 800 milligrams to 1,000 milligrams ng cholesterol sa loob ng 24 oras. Iniisip ko nga sabi ko, 1,000 milligrams, ibig sabihin, 1 kilo, parang ganon, 1 kilo. Kung tama ako, 800 to 1,000 milligrams ang kayang gawin ng atay natin sa loob ng 24 oras. Kung gagawa talaga siya ng kolesterol. Ngayon, yung pang-reseta naman ng doktor na pambawas ng kolesterol, kayang kontrolin ng paggawa ng atay ng kolesterol or karagdagang kolesterol 30 hanggang 50%. 30 hanggang 50%. Ibig sabihin ay ganito. Kung ang atay natin ay kayang gumawa ng 1,000 milligrams ng kolesterol sa loob ng 24 oras, at yung iniinom naman na anti-cholesterol na gamot ay kayang gumawa ng hanggang 50% na kabawasan sa kolesterol na pwedeng gawin ng atay, tanong ganito, masusolusyonan ba yung pagtaas ng kolesterol? Malinaw na hindi. Kasi yung kakayahan ng atay na gumawa ng kolesterol at yung kakayahan naman ng gamot na pang-control sa kolesterol ay kalahati lang. O sabihin natin, ang gagawin ng ating atay ay 1,000 milligrams na kolesterol sa loob ng 24 hours. Tapos yung iniinom naman na reseta ng doktor, kaya namang pigilin ng 50% yung kakayahan ng atay na mag-produce ng kolesterol. Kasi nagpo-produce daw yun ng enzyme para harangan, i-block yung kakayahan ng atay na gumawa ng kolesterol. Pero 50% lamang, kalahati lang. Tanong, talaga bang makukontrol yung paggawa ng kolesterol ng atay? Hindi, kasi kalahati lang. 1,000 yung kayang gawin ng atay, 1,000 milligrams. 50% naman, hindi kalahati lang. May kalahati pa, may 500 milligrams pang. Nautal tayo May 500 milligrams pang magagawang kolesterol ng atay. Kaya bali wala din. Yun yung sabi ng doktor, yung aking mentor. At na-research ko rin kahapon, yun talaga, Pero sabi natin kanina, yung ating atay, napipilitan lamang na gumawa ng kolesterol. Napipilitan, ayaw niya, pero kailangan niya gawin. Bakit? Sapagkat kulang tayo sa tubig. Yun po ang importante doon. Yun ang kahalagahan doon. Kaya yung kolesterol per se, sabi nga, hindi talaga siya masama. Kailangan ng ating katawan. Kaya nga lang, napipilitan ng ating katawan na mag-produce ng mas maraming kolesterol dahil sa kulang tayo sa tubig. Kaya sabi natin, kung wala naman tayong sakit sa kidney, walang sakit sa puso, wala pang problema sa puso, dagdagan po ninyo ng unti-unti yung iniinom ninyong tubig. Kung ilan yung timbang niyo sa kilograms, i-divide niyo sa 5, yung sagot doon, yun ang magiging bilang ng baso ng tubig na 250 ml na inumin niyo sa araw-araw. Hindi niyo makailangan biglayin. Halimbawa, sabihin natin kayo ay 60 kilos, i-divide mo sa 5, ang sagot 12, 3 litro yun. Paano kung naiinom mo, 8 basong tubig lang sa isang araw. Di dagdagan mo ng paunti-unti. Sa isang araw, dagdagan mo na 1 baso. Di pag narating mo na yung 12, i-maintain mo na yun. Huwag mong bibiglayin kasi masama naman yung bibiglayin mo. Paunti-unti lang.
para maging malinis ang loob ng katawan mo. At sabi nga natin, yung native na ginagawa ng ating cells na ASEA-redox signaling molecule, ang components ay tubig at saka chloride na ginagawa mismo ng ating katawan. Ang pinaka-basic component ito ay tubig. Kaya marahil isa yon sa dahilan kung bakit bumabagsak ang production ang production ng redox signaling molecule sa ating katawan. Yung redox signaling molecule, ulitin ko lang, yung po yung paraan ng ating mga cells kung paano sila mag-usap-usap, mag-communicate sa bawat isa para yung trabaho nila na pag-maintain ng magandang kalusugan ay magawa nila. Yun nga ang isang ilustrasyon na nabanggit ko na noon, ulitin ko lang. Ito yung ginagawang ilustrasyon ng mga appliance natin. Parang ganito eh. O sabihin natin na si Juan, meron siya magandang bahay. Pero isang araw, may nakikita siya na apoy na nagsisimula doon sa isang kanto ng bahay niya. At siyempre, naisip niya, tatawag siya ng bombero. Ano? Kasi yung bombero niya, bombero sa bahay nila, sabihin natin magagaling, well-trained, maganda mga equipments, kaya kailangan ng tulong ni Juan ng bombero. Pero, ang problema, nung mag-dial siya, tatawag siya, walang signal. O kung may signal man, mahina, hindi siya maintindihan ng mga bombero. Paano siya ngayon aagapan ng bombero? At ano mangyayari sa bahay niya? Hindi matutupok yan na po kasi walang magandang communication. Sa katawan po natin, pag nakita ng ating cells na kailangan ng tulong, halimbawa sa isang bahagi ng katawan may nagiging problema, magko-communicate yung mga cells natin. O doon kailangan itong tulong natin, kailangan nating tanggalin yung mga dumi doon, kailangan nating i-repair yun, o kailangan nating gumawa ng bagong cell, gagawa tayo pa ng bagong cell. Pero ang ginagamit po nila para makapag-usap-usap sila at magawa yung trabaho nila, yung tinatawag natin na redox signaling molecule. At yun po ang mababa ng bumababa hanggang tayo ay lumalaki. At lalo na pagka tumatanda na, ano po, lalo na sa mga senior citizens. Kaya sa mga seniors, humihina na yung buto, humihina na ang pandinig, humihina na ang mata, ang dami ng mga sakit-sakit. Kasi bagsak na po yung amount ng redox signaling molecule sa ating katawan. Eh sabi ko nga, kagandahan kasi meron na pang isang company, ang ASEA Global, na nakagawa ng isang supplement, isang liquid supplement na iinimin lang natin, pwede nang madagdagan yung ating redox signaling molecule sa ating katawan. Ano po? Kaya napakaganda nito. Kaya sabi nga natin, maraming may mga sakit na, alaga naman ng doktor, marami naman silang gamot. Kasi may pambili, pero bakit ang tagal gumaling? Maaaring ang kulang po sa kanila, sa katawan nila, yung tinatawag na redox signaling molecule na ginagawa ng ating mga cells. Pero, dahilan sa yung mga epekto na lang halimbawa ng mga gamot, may side effects yan, di ba? Yung ating stress na nadarama sa araw-araw dahil sa problema, kung ano-ano mga problema yan, yun po ay nagkakaroon ng masamang epekto ng damage sa ating mga cells. At yun ang dahilan ng pagbaba ng ating redox signaling molecule na ginagawa ng ating katawan. Kaya sabi natin, ito po yung pang-supplement. ASEA Redox Stabilized Signaling Molecule. Stabilized po siya kasi napananatili niya mula sa date of manufacture niya or manufacturing date. Kahit isang taon, okay lang siya. Stabilized pa rin siya. Hindi siya mag-expire. Ano po? Okay. Kaya nakita ho natin yung pangangailangan natin ng pag-supplement ng redox signaling molecule sa ating katawan. At sabi nga natin nung nakaraan, kaming-kaming yan eh, kulang sa tubig. Pag kulang sa tubig, tataas ang kolesterol. Yung puso kailangan ng dagdag na puwersa para mapasirculate yung dugo. At tuloy-tuloy na po yan, kawing-kawing yan, hanggang sa bandang huli, dahilan sa hirap na hirap ang puso, magkakaroon na po ng problema sa puso. Baka magkaroon ng mga lumpy plaque, liliit na yung daan ng ugat dahil sa tapal ng ating kolesterol, titigas o yun, magiging mas mahirap na po ang kalagayan ng katawan. Kaya apektado yung cardiovascular system. Sabi nga ng aking mentor na PhD,
bibihira naman yung sakit na from the very start, puso na agad ang may problema. Sa karamihan, yun po ay komplikasyon lamang. Halimbawa ito sa cardiovascular system, nagsimula sa kakulangan ng tubig, lumapot yung dugo, apektado yung puso kasi laging persado yung kanyang andar. Ano po? Ayan. Kaya para sa pangangalaga ng kalusugan sa cardiovascular health, kailangan po natin ng sapat na tubig at kailangan po natin ng redox signaling molecule para mapanatili natin yung magandang functions ng ating mga cells. Kasi sabi nga, healthy tayo pag healthy ang cells, may sakit tayo pag may sakit ang mga cells, at mamamatay tayo pag namatay ang mga cells. Kaya pangalagaan natin ang ating mga cells sa pamamagitan ng pagbibigay ng etong tinatawag nating Acid-redox stabilized signaling molecule. Marahil sasabihin ng iba, ganito. Diba may mga gamot naman, tapos umiinom naman kami ng mga herbal supplements, ng minerals, ng vitamins. Okay po yun. Lahat po ng yun ay kailangan ng ating katawan. Pero ganito po, ang isang pagkakaiba. Halimbawa, uminom po kayo ng food supplements. Pareho ng pagkain natin, dadaan po yan sa digestive system. Ano po? Ipoproseso pa ng ating katawan, ng ating atay, bago magsisirculate. At hindi po siya lubusang magagamit ng ating katawan, ng ating cells, kung bagsak ang ating redox signaling molecule. Ganun po. Sabi nga natin, itong ating redox signaling molecule sa katawan, ito yung parang ground commander doon sa loob ng ating katawan. O ikaw doon ka, doon ka kailangan. Para siya yung manager. Siya yung nagre-regulate ng mga functions ng ating system, ng ating cells, ng ating organs. Ano po? Kaya kailangan ng ating cells ng tulong na redox signaling molecule. Ano po? At saka ito po, pag ininom po ninyo, ganito pag inom dito, ano po? Halimbawa kayo ay uminom 30 ml. Yung pagsisimula, 30 ml muna. Ito po ay inumin ninyo 30 minutes bago kayo kumain. Pagka tungga ho ninyo, huwag nyo munang lulununin. I-gargle nyo muna. Panatilin nyo sa bibig ninyo ng at least 30 seconds. Bakit? Kasi po ito, magsisimula ng mag-penetrate sa loob ng inyong dila. Papasok po sa maliliit na mga ugat. Direkta na po, diretso agad sa mga ugat, diretso na sa mga cells. Yan. Kaya wag niyong iinuman agad. After 30 seconds or 1 minute, ako minsan 1 minute ang ginagawa ko, saka niyo lulununin. Pagdating sa stomach niyan, tuloy-tuloy na yan, magpipenetrate yan sa lahat ng mga cells na kaya niyang abutin. Yun po ang kagandahan. Samantalang, kahit kailangan natin ng pagkain, kailangan natin ng mga supplements ng yan, diba? Yan po idadaan sa ordinaryong proseso ng digestion. Ano po? Kaya medyo matagal. Pero ito, direkta na. Kaya pagka uminom kayo, maya-maya, ay may magandang epekto agad. Yung endurance ninyo, yung energy ninyo, agad-agad na madadagdagan. Iyon po ang pagkakaiba. Ano po? Bagaman lahat po ng yan ay kailangan natin. Ulitin ko lamang po, itong acid-redox signaling molecule, hindi po ito gamot. Hindi ito gamot. Ayan, hindi ito gamot. Ano po? Kaya huwag gagamitin panggamot. Pero, tutulungan ito ang katawan ninyo na kung ano dapat ayusin ay ayusin ang ating katawan. Ito yung, sabi nga nila, rescuer. Tagatulong. Mga food supplements, mga pagkain, mga nutritious foods, kailangan po natin yan. Kailangan natin yan para mabuhay tayo. Pero, ito namang ating redox signaling molecule, ito yung bahala doon sa magandang function ng mga cells. Kasi pag hindi maganda ang function ng mga cell, may hirapan. Halimbawa, uminom ka ng food supplement. Dadaan yan sa digestion process. Para kung may problema ka sa atay, may problema ka sa bituka, o paano makakarating yan doon sa paroroonan sa mga cells. Yan ang problema. Maantala. Halimbawa, may problema ka sa, pinag-uusapan natin, cardiovascular. Ay kung mahina ang daloy ng dugo mo kasi malapot,
matagal siya makarating doon sa sa pupuntahan sa mga cells. Ang distribution medyo mahirapan, po. Pero ito, direkta na. Ito ay very tiny molecules negatively charged. Kaya magbibigay agad ng energy. Pagdating sa mga cells, ibibigay nito ang energy, ipapasa doon sa tinatawag na mitochondria. Kaya tataas agad yung kakayahan na mag-signal, ng ating katawan. At pagka uminom po nito, kaya niyang i-increase ng 500 to 800% yung capacity ng ating katawan na gumawa ng tinatawag na glutathione. Yung tinatawag na master of all antioxidants. Ayan. Kaya kahit na tayo ay kumakain ng mga pagkain na may mga antioxidants, maganda yun. Pero paano nga kung hindi nakakarating dun sa ating cells? At paano nga kung hindi nagagamit ng mga cells dahil lang nga sa bagsak yung kanilang communication system? Ito po hindi. Direkta na po. Papasok sa bibig mo, diyan sa ilalim ng mga ugat mo, dito sa ilalim ng iyong dila. Direkta na yan sa mga ugat. Pagkatapos yung ininom mo, ganun din. Penetrate agad siya kasi napakaliliit niya ng mga molecules. Live molecules po yan para magamit agad ng ating katawan. Okay, sana malinaw po sa inyo kung paano gumagana itong ating redox signaling molecule. Anong mga sakit ang pwedeng matulungan? Lahat na po ng problema ng katawan, pwedeng makatulong ito. Ulitin ko, hindi siya gamot, pwedeng makatulong ito. Kasi nga, yung mga bata, patingnan nyo po, bibilis nilang tumakbo, very energetic sila. Kasi, antas pa nung kanilang signaling molecule, yung redox na tinatawag, the signaling molecule. Pero habang tayo lumalaki, nagiging mga mga binata na, dalagita, dalaga, tapos habang tumatanda, bumababa na po yun. Kaya merong mga, maski na si Dr. William, naririnig ko, sabi niya, may mga sakit na ang dahilan ay aging, yung pagtanda. Opo. Kasi nga, kasama doon sa pagtanda, yung paghina ng ating mga organs, ng ating mga system, na nagsisimula naman sa mga cells. Kaya nga, tulungan natin ang ating mga cells na maging okay yung kondisyon nila. Naalala ko yung mga video pinapakita doon sa mga kuwan po namin, mga tawag dito, webinar, yung gumagamit nito na babae, tapos meron pa itong product na gel na pampaganda, pampatanggal ng mga wrinkles, mga black spots, kung ano-anong problema sa mukha o sa balat. Yung picture niya, sino ba yung niya? May picture siya, from time to time pinipicturean. Alam niyo po ba na mas bata siyang tingnan sa edad na 91 kaysa doon sa edad niya 80 anyos. At yung aking kapatid na isa, merong, pag bumili ko kasi kayo nito, yung unang 2 litro, merong maliit 10 ml na Renew 28. Yung aking kapatid, dati ang taba niya 86 siya, mahigit 80 kilos siya. Tapos nagsikap siyang magpapayat kasi ang galing ng disiplina niya sa pagkain. Nabawasan na yung kanyang timbang. Pumayat siya, siyempre nangulubot yung mukha niya, mas patanda pa kasi sa akin. Pero yung parang biak dito niya, yung malaking biligis, nilalagyan niya ng paunti-unti. Sabi niya, ang ganda. Sabi niya, halos mawala na yung yung, kumbaga yung kulubot na balat sa pisngi dahil sa biglaan niyang pagbagsak ng timbang o pagbababa ng timbang. Ang galing niya mag-control sa pagkain. Ako nahihirapan ako, di ko kaya yun Kasi pag hindi ako kumain talaga ng regular, ay naku po, nanlalabot ang tuhod ko at sumasakit ang ulo ko. Tapos nagano ako, nagchichill. Ayan. Pero siya ang galing niya mag-control sa pagkain. Po. Kaya ito po yung ating product na ini-endorse. May number naman yata ako dito sa aking Facebook Live, sa aking screen. Pakitandaan nyo lang po. Pag may mga tanong po kayo, pwede nyo kayo mag-text sa akin sa number na yan, or kaya tumawag, pwede kaya mag-chat sa akin, at ako'y malulugod po na sagutin ang inyong mga inquiries tungkol sa ating product, at kung paano ito makakatulong sa ating kalusugan. Okay, ang bilis ng oras Aros, wala nang 2 minuto, tapos na tayo, po. Kaya nais ko muling pasalamatan yung lahat ng mga sumusubaybay. Kung sa tingin po ninyo ay merong mapapakinabangang impormasyon na makakatulong sa ating kalusugan, pakisuyo po na i-like ninyo, i-share ninyo sa
mga kaibigan ninyo, mga kapamilya ninyo. At pagkatapos ay, kung gusto niyo, ipalo niyo po ako, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa ating mga ginagawang Facebook Live. Ano po. Okay, maraming salamat. Wala na po tayong oras. Hanggang sa Webis muli. Good morning. Grabe na lang. Ay, hindi ko na mangungunan.